Ngayon po, paulit na po kami pabalik dito sa aming pinupuntahan. Ito pong batang to, isa rin po siya sa nangunguha sa mga pwede po niyang kainin. Pwede nilang kainin mamayang gabi. Sila po ang kumukuha ng mga hipon, isda. Makikita po natin dito sa Manaring. Kami po ay maglalakad ulit patungo dun sa aming gagawian. Siya po si Nino Sakwan, isa sa mga may-ari dito sa lupang ito. Kaya mayaman po siya kahit nakikita po natin ganyan lang siya. Humble lang po si Nino. Saan po ba tapay? Ito po si tatay. Ito na po yung tubig na galing magmula kanina doon. Ayan, dito po na sila tutulog. Dito na. Ayan na po yung tubig. Ang layo po ng aming tubig na linakbay para magkaroon lang ng tubig. Ganito po kahirap dito sa Manaring ang tubig. Kung akalain po natin tayo, nag-aaksaya tayo ng tubig sa Maynila o sa mga parte na may tubig na marami. Pero dito, pahirapan po ang tubig. Lalandi pa ganong umuulan dito sa bayang ito. Ayun na po yung isang anak ng mayaman. Nangunguha po siya ng isda. Ito yung mga kalabaw na pwede nating puntahan. Ayun na po yung matingkad na init. Namamatay na po yung mga ibang isda sa sobrang init ho. Kawawa po yung batang yun, no? Nangunguha po siya ng isda sa kainitan ng araw. Kung maano man sila, hirap ang buhay. Pero pumuntahan ko yung isang magsasakang dito. Tatanungin ko siya kung gaano kahirap yung pagiging isang magbubukid. Dito ka na, wag ka na maggano dyan. Ang yaman-yaman mo, naggaganyan ka pa. Ayan po yung mga isda na marami. Ayan po yung mga isda na huli nila.
Inutusan po ako ng isang mayaman doon na kunin ko yung lalagyan namin ng isda. So kaya ginagawa ko po itong bagay na to dahil bukas ay uwi na ako patungong Maynila. Kaya ini-enjoy ko na lang din po ang pag-video ng mga tao. Ayan. Ito po yung isang mayaman dito. Boy, anong masasabi mo na ikaw nanguhunga ng isda? Ikwento mo naman ang buhay mo. Anong masasabi mo? Baka siguro po takot lang siya sa tao kaya hindi niya po ako isang kausapin. May inumin ba tayo dyan, pare ko? Ha? Inumin. Galan na Blue. Ganito po yung lupa dito sa Manaring. Dahil po walang ulan, kaya ganyan po nangyayari, nagkakaroon ng bitak. So, kung ulan man, makikita po natin dyan lang mag-iimbak yung tubig. Hanggang para maging isang lawa, yung maliit na lawa ang nangyayari dito. Hanggang maipon yung tubig, hanggang doon. Pag kailangan naman ng tubig ng maisan, kukuha sila ng water pump doon. At yun naman ang gagawin nilang parang irrigation. Kaya mahirap po ang mag-isang magbubukid. Kaya hindi po basta-basta po mangyari ng gano'n. Kaya po ako naging hanga sa mga ating mga farmers dyan. Naakala lang nilang mga tao ay madali lang maging isang farmers. Pero mahirap po. Mahirap po ang isang farmers. Ayan. Po ang aming baso na awanti nati tubig. Kaya po ang tubig dito kailangan natin i-reserve dahil kung makikita nyo naman sa aking documents hindi ganun kadali ang may tubig at walang tubig. Balik po ako sa trabaho ko. Ito po, isa sa aking mga kaibigan, si Ryan. Anong masasabi mo na ikaw ay isang nagbababad sa init ng araw? Siya po ay nahihiya.
Pero akalain nyo po ganun. Hindi ganun kadali ho ang magtrabaho sa isang bukid. Kailangan natin pawis at dugo ang kailangan natin ipuhunan bago tayo makapag ano. Kaya mga tao dyan sa atin, kung nagsisira sila ng kanin, di lang nila alam kung gaano kahirap at kapagod ang mag ano ng Mais. mais. At tubig. Pwede. Ayun ba naman? Sa masusok eh. Ha? Tubig? Ha? Yes! Sir! Malim to ata. Ito kanila magiging merienda. Yes, sekarang buka ka pala. Tapos ito yung kinain nila kanina, yung kanin. Tapos di ko po alam kung anong kanilang inulam. Kung makikita nyo, ganyang katirik ang araw. Kapela, tingin kapela mga alad. Anong da? Ganyang Yan ang tirik ng araw dito. At damang-dama mo sa balat mo ang init. Ayo pala. Yan. Yan eh. Kala ko mayroon pang bukas. Wala na pala. Tama kayo da. Magmerienda na kayo. Yan. Yes. Yan yan. Sumalat na ilog. Sa biscuit pan. Lloyd, Eh sige ho, katatapos ko lang ho dun sa ano yan?